Sir. Because when pagpasok ko, I have to divest all my... Wala akong dala, may cash. Nung nagkikintuhan na kami, sabi na, pera ka tayo, bigyan mo ako coke. Hello, sir. Alvin po, sir. Nice to meet you. Teresa, sir. Cagayan de Oro City. Loni Ramos, Cagayan de Oro. Hi, ma'am. How are you today, sir? Oo, okay lang. Okay lang, sir. Tatarasin namin. Medyo wala pang ang tulog. How's your flight? Yes, okay. Okay naman, sir. Welcome po sa Netherlands, sir. Is it your first time dito, sir? Yes, of course. Is our mayor okay? Oh, yeah. But, I have... Once kailangan na ma-inform because, he's... Does he know already, sir, na he won the mayoral race with an overwhelming majority? Oh, yeah. Alam na niya. He's very happy that, na nakuha ko sa kanya that we have an overwhelming vote sa Davao. So, lahat ng mga anak niya, pati yung mga konsehal. So, happy siya, happy. Happy siya. Was he very happy to see you? Huh? Was he very happy to see you, sir? Oh, of course. That's good to hear. Pero he's more conscious sa mga anak niya kung kumusta na. Sabi ko, you don't need to worry. Tawid tayo, sir. You don't need to worry kay nanalo lahat mga anak mo. So, katong Abril. Ay, red. Ayaw sa. Red, sa wait, stop. Ayaw sa. Maligsan na balinte. Police, ikuha mo sa akin kanina. Ha? Ikuha mo kanina. Tuloy. Sir, thank you for being here. We currently have 1.3 thousand people looking right now. This is, by the way, Sir Bong Duterte, the brother of our former president and now mayor of Davao. Thank you for being here, sir. And the Filipino people will definitely wait for you to tell us what's happened about your appointment. And I know for sure that Attorney Roque will also interview you in a bit. Oh, okay. Sabi niya. Yeah. Because most likely that's what we do here. We wait for the family member after their appointment. And then we are going to have them also update, how's tatay, kumakain ba siya ng okay, does he have a message to the Filipino people now that he won dito tayo ma'am, now that he won as mayor of Davao, and all of those sort of stuff. Yeah. But again, sir, you are very welcome here. You are very welcome in the Netherlands, and we are here to support you as well hanggang sa dulo. Well, then, I have to find out for myself. Yes. It's okay. Although medyo malungkot kasi siyempre, Yeah, he's being held inside. Yeah. Sa outside world. So, but it's okay. Thank you, sir. Attorney Roque will interview you in a bit. Yeah. Thank you again, sir, and mabuhay po kayo. Ay. Babalik pa rin ako dito. Yes, sir, we will be here hanggang matapos yung yung multiple appointments mo. Wait, ito. Dito, sir, ang background kaya para ang basurahan kasi dito sa kabila. Dito tayo, sir. Kay Tatay Digong. Wait. Yan. Tapad kay tatay. Tapad dito sa taas, sir, sa taas. Dali yan. Dito tayo ha. Dali Samaw man, baby. Samaw man. Okay. Wait Ayan. Sabihin mo kung may live na ha. Sabihin mo kung may live na. Tapos mamaya kung may mga tanong kayo ha. Sabihin nyo ha. Okay. Do you want water, sir? Do you want water? Water. No, okay.
Okay. Sandali lang. Mabuhay po kayo, Attorney Roque, Sir Bong, and the wife of Sir Bong. Again, ma'am, Adeline. Yeah. So, magandang gabi sa inyo sa Pilipinas, no? Ang huling balita natin kay Tatay Digong mula dito sa detention facility ay araw ng Biyernes, huling pagdalaw ni Kong Pulong kay Tatay Digong. Ngayon po, kakagaling lang po sa loob ng detention facility ni Mr. Bong Duterte. Siya po ang bunsong kapatid ni Tatay Digong. So, Sir Bong, kamusta po si Tatay Digong? He is doing well. Medyo malungkot lang because he cannot kwan yung sa outside world talaga ano nangyayari. So I have to brief him about the election, the outcome ng election, both the local and the national. And he's very happy na I told him na you got a very overwhelming vote as mayor of Davao again. So sayang. Ano po sinabi niya in particular? No? Sinabi niyong tambak ang kanyang panalo. Ako nagbalita nga sa kanya, sabi ko, grabe yung outcome, yung number of votes mo kaysa yung opponent. Alam mo. At saka, kang Vice Mayor Bastean, including si Congressman Pulong, Yes. and yung anak niya, si Omar, That's it. so won the congressional seat, second district. And of course, Congressman Ungab won sa third district. Ano pong sinabi sorry. niya? Yung sinabi niyong overwhelming ang victory. Nakasmile. Nakasmile. Ngayon, yung ano po, yung 5 na pumasok na inendurso natin para senador, ano po ang sabi niya? Medyo doon nakuhan siya kasi sa senator, sabi ko kasi may mga twist na nakukuhan mga iba na nag-support pa sa kuhan. Tapos sabi ko, overall, do not worry because I think naman, ang support din nila kay VP Sara. Yung pinasabi ko po sa kanya na safe na sa impeachment si VP Sara dun sa 6 na sigurado natin kakampi at 6 pa na pagpipilian pa dahil ang kailangan na lang natin ay 2 para hindi na matanggal si VP Sara. Yeah, well, I think para din sa atin, with the overall nangyari sa national fund, alos natanggal yung mga, alam mo na, yung sa Congress. Mga buwisit, mga Howard Committee. So I think yung mga opposition yung iba, I think they will think na it's about time. Kung ano yung noon, cannot go that way. So there's a big chance na ang support will. Nasabi niyo ba ho na yung abante na nagpapanggap na anak ng Diyos ay natalo? Nasabi niyo sa kanya na natalo si abante? Ano sabi niya? Kinmento ko kay PRRD yan, sabi ko, lahat ng mga yung hinarap mo sa Quadcom, sabi ko walang lumusot. Tawa siya ng tawa. So high spirit siya dahil doon sa resulta ng eleksyon. Ngayon, ano pong mga request niya kung meron man? Okay, ang sabi niya sa akin, paglabas ko daw, again and again, we would like to thank all those who supported him, moral support, all yung lahat na nandito na, because I told him na merong mga tao sa party. Sabi niya, parang from the bottom of his heart, talagang papasalamat sa buong nagsusuporta sa kanya, not only dito sa park, worldwide, pati sa Pilipinas. At ang sinabi lang niya, hindi niya makakalimutan ito. Parang utang na loob niya sa inyo. Napansin ko po, hindi yung daladalang labada niya. Naglalabada ba siya on his own? Kinuhaan ko eh. Sabi ko sa guard na nagbabantay, sabi ko, I'm here to get his laundry vehicle. Parang sinabi nila, they have their own laundry vehicle. So, hindi na ako nag-insist. After all, ayaw mong maglaba, no? Ganon. Pero, ayan, he's okay. High spirit. Sir, can we ask question as well? Yes, Yeah, please. sir,
Is Mayor Duterte aware na nananalo talaga yung dear friend niya na now Senator Attorney Rodante Marcoleta? Yes, I give him all the details. Because hindi na natin masabi na kasi hindi pa ito official. But I told him na yung as you know, the counting went more or less ganito na lumusot. So, in a way, masaya ka. Masaya talaga. Lalo na sa Davao na lahat ng kuha niya ay lumusot. Walang kabila na. Tapos sir, ilang months mo nang hindi nakita si former president? Ako? Yes po. Pagpunta nila sa Hong Kong. Okay. Kasi was expected to from Hong Kong. Sir, can we also ask what your feelings were nung nakita mo for the first time si PRR, ay Mayor Duterte? Mayor na talaga siya ngayon. Oo nga. Yes. I mean, you know, he's a little bit detached kasi nga I said, you know, wala siyang kuwan sa outside world. So, kailangan pag nanyan, you know, whoever will be sinong susunod, we have to brief him ano nangyayari sa outside world. Okay. Kasi sinabi ko, pwede ka ba may cellphone? Sabi ko, pwede kita bilhin na yun. So, wala, isolated siya. But yet, kung naprentuhan mo na siya, magkuhan yung... How about you, sir, personally? Meron ka bang special emotions or feelings na nung nakita mo siya? Ako? Of course. Pero, you know, ang kaso na, we will leave it to the lawyer. Sir, masaya naman si tatay sa good news na mga pinag-ano mo, sir. Mga good news na hinatid mo today. Masaya si tatay. Oo. Masaya. Nagkapos din mo, sir. Pagkita na niya sa akin, ako. Inasahan ka ba niya? Nasabi ba ni Kong Pulong na kayong papalit? Yeah. Actually, before pa, nagkwento na kami ni Pulong. Kasi nga, it was, you know, the election. So they have to go back, you know. Pag-usapan na for the meantime, na busy sila sa Manila. So it's my time to watch over him. So siguro, whoever comes here na, si Pulong ba, o si Vicky Sara, o sino sa mga anak niya, ako naman. Meron ba kayong estimated time na pagbalik nyo sa Pilipinas or estimated na may papalit sa inyo rito? Antayin namin sino mga anak na kapalit. And then from there, kasi nandito na lang man din kami sa Netherlands, balita ko, malapit lang ang Belgium, malapit lang ang Germany. So, kung sino yung papalit, sasabihin ko, bago kami umuwi, papasa na lang. Meron pong malawakang pagtitipon ng mga Pilipino. Una-una, may marcha po dito sa Dahig sa 17 at meron pong pagtitipon sa 24 at inaayos yung selebrasyon para sa birthday ni VP Sara sa 31. No? Sana po nandun kayo manguna dun sa marcha. I'm gonna be here. 17, 24, 31. Lahat po tayo, sama-sama po tayo dyan. In fact, I mentioned that to him na makakaroon ng ako nga sabi ko, the next Saturday. alam mo ba, araw-araw, bumibisita kayo dito, iba-ibang lugar. Doon talaga sa harapan, sabi ko na, guguluhan ng kuhan, kaya pinalipat kayo. Sinabi nyo, ni minsan, walang nag-iwan sa kanya, palaging may tao rito. Yeah. And it's very grateful talaga. Yung health naman niya, sir, okay. Meron ba siyang special request na Sure. Because when pagpasok ko, I have to divest on wala akong dala, may cat. Nung nagkikintuhan na kami, sabi na, pera ka, bigyan mo ako coke. Kung zero ni tatay. Balik ko bayaran. Wala akong kapwa. So, nung nakausap ko water, paano yan? Ang mga panggan, wala silang cash. Kagaya nyo. Wala akong kapwa. Wala na-stand ka rin. So, anong request na meron mga building na ako na. meron na.
iwanan nyo na ng credit card, turuan nyo paano gamitin para makapagpapagod sa Bawal din. bawal din. Grabe. Maraming restrictions pa. Kailan po susunod yung bisita ulit? I'll be back in Friday. Friday. Namin ang balita ulit sa Same Friday. time. Pero minsan Kasi, po, I cannot, hindi ako pwede ako mag-dicta kung kailan ang sa facility nila, policy nila. So, yun, twice a week ako pwede. so, Sir Bong, marami po kasi mga Pilipino nagtitipon-tipon dito sa Europe, nagpapakita ng suporta. So, kung hindi po pumapatak ng araw ng Tuesday and Friday na araw ng bisita nyo, pwede nyo rin sila puntahan, no? Pwede. Sama tayo. Kung ano yung supportahan ninyo kang Pierre de Octo, sandito din ako. May We katanungan are pa? our family is very grateful. May katanungan pa? Sir, ka nang magtawag dito, sir, sa, di ba, they are allowed to call ang family ni tatay, di na? Before, allowed man. Video call? Video call? I don't know. Probably the... Si BP lang ba? Si BP lang po. Ang arrangement lang with the lawyer. Si BP Pero lang. kami wala talaga. Okay. Palakad nga ako doon, pati jacket. Hinihili ko. Sir, okay na yung biyahe, sir, ha? Kararating nyo lang po eh. Jacket nyo. Opo, okay lang po kayo, walang jet lag. Wala pa. Wala pa. Wala pa. By the way, Mamaya sir, pa yan. Netherlands. Mamaya. Welcome. Welcome po sa cold weather. Mainit to pero malamig pa rin. Any more questions? Salamat. Okay, thank you po. On Friday muli. Okay. Yeah. Kain muna, sir. So, sa 17 po 17, 24, 24, 31. 31. Thank you po. Sir, kain muna. Mention ko sa kanya. Video? Picture. Oh, sa mga Pero may bread. Kain ka muna, son. Papa-picture muna po. Group picture tayo lahat muna.